Welcome back again guys. So meron na naman tayo ulit titingnan na townhouse. Pero ito ay new builder. So brand new siya. Freehold title din ito. So ito na kasi yung mga preference namin. So ito ay nasa north, nasa south pala, sorry. So bagong properties. Okay, this is the garage. As well as the microwave. So I think, yeah. It's kind of reflected in It doesn't, everything is, it's brighter. It's a really because nice it's, I thought it's almost winter already. Yeah, and there's a kitchen, closet. See, all new. Sorry. Because I have a lot of stuff. For sure. I think these bedrooms are. Yeah, the same as the other one. Yeah. Yeah, similar. It's similar. Same. But the only thing is, and Just the then- color, it's all white. Yeah. Do you like the creative? Yep, just the same as the... Yeah, pretty similar. So that's the laundry room. Yeah. Walk-in closet. And this one, just because the house isn't right. So nakita na namin guys, maganda siya, 2 unit ang pinakita sa atin. Maganda talaga bumili ng bago. Ang bango niya eh. Talagang wala kayo makikitang mga issue pag sinabing bago. Hindi mo kailangan ng insurance kasi nga 7 years warranty at freehold to ha, freehold. Yun na talaga yung prefer. So welcome back again guys, nandito tayo sa open house at itong titingnan natin ay freehold. So usually pag freehold walang condo fees yan. Kung may free wala, kagaya nung napuntahan namin sa Tilsonburg. So ito siya guys. So ito guys yung mga bahay, mataas siya. Ang price pa lang dito ay nasa 649 kasi ikaw talaga yung ikaw yung magiging first owner ng mga unit na to. So bago lang siya talaga. Ito yung 6985 no, against the light nga lang. So ito yung bahay, parang sobrang laki niya eh. Hindi siya simpleng townhouse. Actually wala sa budget namin to, pero gusto natin makita kung, kasi wala naman siyang condo fee. Kasi pag sinabing walang condo fee, syempre ikaw lahat ang maggagastos ng mga repair. Pero since bago naman to, wala naman sigurong i-repair kagad dyan. Usually ang townhouse sa 10 years bago mo makita yung dami. So ito guys yung likod ng townhouse, maganda rin siya oh. Shared backyard. Walang balcony pero okay lang sa amin yung ganyan. So ito guys yung mga units sa likuran. Actually wala namang naka-open. Tinatry naming tawagan yung agent kung available siya. Interested kami dito sa unit kasi nga wala siyang condo fee. Walang condo fee kasi nga freehold title siya. So yung ikaw yung magmamanage ng mga
ano nito, repair. So, usually kukuha ka pa rin ng insurance, home insurance para dito sa building. So, ayan. Maganda siya, guys. Maganda tong design ng building niya kasi parang red bricks kasi to. So, ayun. Parang New York yung dating. So, ayan. Ah, hello. Hi, how are you? Yeah, I'm good. Basement. Yeah. Take a video. Because it's not usually they're different. I read. Yeah, upstairs is great. Yeah, I can show you. So how We much have is... Yeah. So check natin yung mga rooms. Wow. Ay, meron ba nga, oh. Maganda yung ang ganda ng presentation nila, guys. So itong end unit is 600. No, 750. Wow. Andito yung mga hinahanap ko, oh. Ang ganda ng bedroom, guys. Ito talaga yung pangarap ko. Washroom. Ganda, no? Tuwa ako. Iba talaga kapag model house, kailangan mo sundin yung pati yung furniture nila. Maganda, oh. Storage dito. Ang ganda talaga ng layout. So, dapat laundry to. And this one is a bathroom. Wow! Sana kasama itong mga gamit. Maganda, guys, ha? Natuwa ako sa presentation nila. At yan. Ganda naman ito. So, ayun lang. Ganda ng layout. Maganda siya, guys. Maganda. Ako dito sa maraming windows. Kasi yun yung maganda pag end unit, no? Maraming windows. Welcome back again, guys. So, winter na dito ngayon at ang ganda pa rin ng weather. Hindi siya ganun kalala ang snow. So, in-enjoy pa rin natin yung magandang weather dito sa Ontario. So, biggest mistake. Actually, itong biggest mistake nito, hindi lang dito sa Canada. Siguro sa buong life, sa buong buhay namin. Ang pinaka-biggest mistake ko is, late na kami dumating dito sa Canada. Medyo may edad na talaga kami. 40 years old dumating kami dito at 3 years na rin kami dito. So, ayan nga guys, dapat ganong age, no? Dapat ina-enjoy na lang natin kung ano yung pinaghirapan natin sa nung bata-bata pa tayo. Total may bahay na tayo sa Pilipinas. Di pagdating dito sa Canada, hindi natin kailangan ma-pressure na bumili kagad ng bahay. Kahit may family tayo dito, totally sala naman yung anak ko. So, kaya pa naman namin mag-rent at in-enjoy namin yung flexibility. At welcome namin lagi yung opportunities kasi nga possible may opportunity pa sa ibang cities. Pero hindi natin iiwan to Ontario kasi nandito talaga tayo. Dito na-start lahat. 'Di ba? Kahit na malayo tayo sa big cities. So, yun nga guys, no, malaki ring pagsisisi yun na late na kami dumating dito. Kaya parang nakakaingit yung mga ibang mas yung bata na nandito na. Kumbaga, mas maaga silang mag-mature, mas marami pa silang oras, kaya pa nilang mag-multiple jobs.
So, sa age namin, hindi ko talaga kaya. 'Di ba? Talagang gusto ko talaga ano, mas marami akong time dito. At yun nga, parang nahihirapan din kaming sumabay. Kasi nga syempre iba na yung presyo ng bahay ngayon compare sa dati. Dati kasi talagang advisable na bumili nga kagad ng property. Pero ngayon napakahirap. Kasi dapat bibili ka ng property, I think nasa 30% lang ng total income nyo. Net income. So, yun yung pagkakaalam ko. Pero sa dami ng mistake namin, yung pinaka biggest mistake ay yung nga, late kami dumating dito sa Canada. Naghahabol tuloy kami. Dumating kami dito, 40 years old kami. So, medyo may edad na. At parang dapat ganong age, ine-enjoy mo na lang yung mga pinaghirapan mo. Kaya ngayon, medyo pressured kami na makisabay. Kaya sa ngayon, relax lang muna kami. And-enjoy namin yung flexibility. Hindi pa naman kailangan dahil isa lang naman yung anak ko. So, na-enjoy pa rin namin yung flexibility, yung meron pa kaming big purchase na maling decision namin. Yun nga, bumili kami ng brand new na kotse. So, ayun pa. Nantay na lang namin matapos yun. Eto na, makakapag-decide din kami kung bibili na kami, kung ready na ba talaga kami bumili. Ayun. So, yun lang guys, yung pinaka-biggest mistake namin. Yung late na kami dumating dito, tapos kailangan namin i-catch up lahat. Kasi alam niyo naman, yung pinanggalingan natin, medyo late na yung skills natin. Kailangan i-update, i-upgrade, marami upgrade yung kailangan. Kaya yun, grabe yung pressure. So, yun lang guys. Thank you for watching. Welcome back again guys. So, papunta tayo ng Storybrook. Wow, ang ganda dito. So, every year nandito kami. Talagang check namin to. So, ngayong araw na to pala, activity namin is pupunta kami ng mall. At may house tour. So, hindi kompleto ang weekend natin nang wala tayong open house tour. Dahil nga, before lunch, dahil sinasamantala natin yung magandang weather. So, marami pa mga yellow trees doon banda. So, ayan. Ang ganda talaga ng Springbank, no? So, ito kasi ang pinakamalaking park dito. So, ayan. Storybrook. Parang pag pumunta ka dito, parang ano siya, nasa enchanted forest yung dating. So, marami pa dong mga yellow trees. So, kamusta na ba tayo dito sa Canada? So, okay na, lalong umu-okay. Pero syempre, marami mga bad news ngayon. Pero syempre, nasa sa atin yan kung paano natin i-accept. So, dapat adjustable tayo na kahit anong bagyong dumating dito, naka-ready tayo. Hindi natin kailangang maging perfect yung buhay dito as long as ini-enjoy natin dahil minsan lang tayo mabuhay. So, ayan, huwag na tayo mag-expect ng napakalaki. So, grateful lang. Very grateful. So, araw-araw tayo maging thankful dahil nakaka-survive tayo. Surviving! So, kapag dumadaan ako dito sa park na to, naaalala ko, no, bagong dating kami, talagang 3 years ago, talagang una kong pinuntahan to dahil nahilig ako sa mga trees. Gusto ko yung mga autumn trees. Pinangarap ko na yan kasi dati-dati nagagandaan talaga ako. Hindi ko pa siya nakikita kasi Canada, ito talaga, lalo na to Ontario. Yan, so nandito na tayo sa end, pinaka last part na may mga orange trees. So taon-taon talaga naka-document now na babalik na tayo
tayo guys sa parking. Yun lang naman, naglakad lang ako dito na mga 15 minutes. Babalik na lang tayo. So, chinek lang namin kasi possible bumalik pa kami dito next week. Dahil nandito na yung pinakahihintay natin na bisita, yung mother ko. So, para sa akin, milestone na mapapunta ko siya dito kasi ito yung first ever travel abroad niya. So yun, di siya nahirapan sa immigration. So wala daw tinanong. Sa ngayon nasa aeroplano pa siya papuntang, may layover pa sila sa Korea. So sana makarating sila ng safe at maabutan pa tong araw dito. Dahil saktong winter yung dating nila, no? So excited na tayo mamaya dahil meron tayong open house tour. New builder. Pero ito ay condo strata. So, titingnan lang natin. Actually, napuntahan na natin to. Wala lang agent nung last 2 weeks. Pero, lagi naman siyang open house every week. So, ayan. Sana makita natin yung iba't ibang units. Check natin yung model house. At, iba pang selling units nila. So, ayan. Malapit na. Mga 5 minutes walk. So, excited na ako. Sa mga marami pa tayong activities. Ito talaga yung magandang pasyala. I mean, the best time for me. Best season. Lalo na ito talaga para sa akin yung starting na mamamasyal ka talaga. Yan. Kasi ang ganda kasi ng view sa labas. So, malapit na tayo sa parking. Pabalik na tayo. So, ayan. Ganda talaga maglakad dito. So, every week talagang meron kaming park activity. So kahit ano pa yan. So ayan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayan. So ang ganda talaga, oh. Ang dami pang mga makikita doon, oh. Yung dami mga. So ayan na, pabalik na po tayo ng parking. Nakapag-CR na ako. So naglakad lang ako hanggang doon sa CR. Ayan, mga boys and girls. Boys and girls. So ang ganda dito. Hindi siya crowded kasi nga yung weather. Pero kaya ko pa, oh. Kaya ko pa maglakad ng nakasando rito. Gusto ko yung ganitong lamig. Hindi siya masakit sa balat, hindi siya mahapdi. Kumbaga ano siya, sakto lang para sa akin. Hindi siya ganoon ka, kumbaga hindi pa nanunuot sa buto ko yung lamig. Kaya pa tumakbo ng nakaano dito, ng naka sleeveless. So, nandito tayo sa mga red tree.